Kumusta? Alam nyo, ag binuksan natin ang Gawa Kabanata 8, hindi lang ito simpleng baliktanaw sa kasaysayan. Ang totoo, para tayong nagbubukas ng isang blueprint. Oo, isang blueprint na buhay at direktang-direkta ang sinasabi para sa ating mga simbahan dito sa Pilipinas ngayon. Tara, humayin natin ang blueprint na to. Ito yung puso ng lahat. Isipin nyo to isang napakatinding krisis, isang brutal na pag-atake, pero yun pala ang naging parang makina na nagpaandar sa isang pandaigdigang kilusan. Paanong nangyari yun? Na yung mismong pangyayari na dapat wawasak sa kanila, yun pa yung nagpakalat sa kanila. Okay, subukan nating ilagay ang sarili natin sa eksena. Ang atmosphere, puro takot at kaguluhan. Kakamartir lang ni Esteban. Tapos may isang lalaki, si Saulo, na parabang nag-aapoy sa galit at isa-isa niyang sinisira ang iglesia sa Jerusalem. Hindi to simpleng pagsubok ito'y isang all-out na assault para durugin ang pananampalataya. Ang goal ni Saulo, simple lang, ubusin sila. Tapusin ang kwento, patayin ang apoy ng ebanghelyo. Pero may nangyaring di inaasahan. Eksakto ang kabaligtaran. Imbes na mamatay ang apoy, lalo itong kumalat na parang wildfire. Paano? Dahil bawat isang mananampalatayang tumakas at nangalat ay naging parang binhi na daladala ang mabuting balita. At dito na pumapasok yung napakagandang koneksyon sa atin bilang mga Pilipino. Noon, dahil sa persecution, ngayon, milyon-milyon sa atin ang ikinakalat ng pangangailangang pang-ekonomiya. Pero kung titignan natin sa lente ng Gawa 8, hindi lang sila mga OFW. Hindi lang sila economic migrants. Sila ay mga modern-day apostolic ambassadors, nakatanim sa mga bansang napakahirap pasukin ng mga misyonero. Ngayon, sundan natin ang isa sa mga nangalat, si Felipe. At yung ginawa niya para sa panahon na yon ay sobrang radikal. Dinala niya ang ebanghelyo sa Samaria. Alam nyo, para sa mga Judiyo, ang mga Samaritano ay kaaway. Marumi, hindi dapat kausapin. So yung ginawa ni Felipe ay parang pagwasak sa isang pader na daan-daang taon nang nakatayo. At ano ang resulta? Grabe, isang malawakang espiritual na pagsabog. May mga gumaling, may mga napalaya sa masasamang espiritu, at ang buong syudad napuno ng kagalakan. Ipinapakita nito na ang tunay na ebanghelyo, hindi lang ito bastos salita o turo. Nagdadali ito ng tunay na pagbabago, isang paglaya na nararamdaman ng buong komunidad. Pero, teka muna, siyempre may challenge. May isang sikat na tao sa Samaria. Ang pangalan niya, Simon ang Salamangkero. Bago pa dumating si Felipe, si Simon ang bida doon. Siya ang may hawak sa atensyon ng lahat dahil sa mga magic tricks niya. Yung kapangyarihan ni Simon nakasentro lahat sa performance, sa paghanga at sa sarili niyang pangalan. Familiar ba? Maihahaling tulad natin yan sa kultura natin, di ba? Yung pag-asa sa mga anting-anting, sa mga pamahihin, o yung mga ritual na walang tunay na relasyon, puro palabas pero walang totoong pagbabagong nagaganap. So dito natin makikita ang malinaw na laban. Sa isang banda, may kapangyarihan si Simon na transactional, for sale, for show. Pero sa kabilang banda, may kapangyarihan ng banal na espiritu na dala ni Felipe, relasyonal. Hindi ito nabibili, libre itong kaloob, at hindi ito nagmamayabang kundi nagpapabago ng buhay. At nung sinubukan ni Simon na bilhin ang kapangyarihang ito, pumasok sa eksena si Pedro. At yung sinabi niya, napakatindi, diretsuhan. Parang pagguhit ng linya sa buhangin. Malinaw na malinaw, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay hindi produkto na pwedeng bilhin. Ito'y kaloob na nangangailangan ng pusong malinis at tapat. Period. At dito, biglang nagiba ang takbo ng kwento. Mula sa isang citywide revival, biglang may utos ang espiritu kay Felipe. Sabi sa kanya, iwanan mo yung crowd, pumunta ka sa isang daan sa gitna ng disyerto. Isipin mo yon, mula sa libo-libo, papunta sa isa. So sino itong isang taong to? Aba, hindi siya basta-basta. Isa siyang VIP, ang finance minister ng reyna ng Ethiopia. Mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya. Pero may kulang, may uhaw sa kanyang puso. Sinasadya pa niyang maglakbay papuntang Jerusalem para lang sumamba. Ito yung perpektong example ng isang taong inihahanda na ng Diyos bago pa man dumating ang magbabahagi sa kanya. Napakaganda ng naging interaction niya. Para itong isang step-by-step guide para sa atin. Unang-una, nakinig si Felipe sa udyok ng Espiritu. Pangalawa, sumunod agad siya, walang pero, walang bakit.
Pangatlo, nagtanong siya ng may tunay na interes. Pagkatapos, nagbahagi siya mula sa salita ng Diyos. At sa huli, umakay siya sa isang malinaw na desisyon. Isang pattern na pwede sundan ngayon. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Dito mismo sa ating kinatatayuan. Paano natin isasalin ang mga napahalagang aral na to mula sa Gawa, Kabanata 8 sa ating sariling mga buhay at komunidad? Kung may isang bagay tayong dapat tandaan, ito yun. Hindi mapipigilan ng anumang krisis ang plano ng Diyos. Sa katunayan, ginagamit pa nga niya ang kaguluhan para sa kanyang kaluwalhatian. Ang kapangyarihan niya ay tunay at nagpaapalaya, hindi peke at nagpapahanga lang. At ang pinakamahalaga sa lahat, bawat isa sa atin, nasaan man tayo nakalagay, ay may mahalagang papel sa dakilang kwentong ito. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. At para sa iyo talaga to. Ano ang iyong Samaria? Yung lugar ba yan o grupo ng tao na madalas mong iniiwasan? Ano ang iyong daan sa disyerto? Yung isang tao ba na inihanda ng Diyos para makausap mo? Isipin mo, yung krisis na pinagdadaanan mo ngayon, personal man, sa pamilya o sa trabaho, baka yan mismo ang komisyon na ibinibigay sa iyo ng Diyos.